Yes, good morning, church. Woo. Praise God. Are you blessed, church? Amen. And of course, una sa lahat, would like to thank si Kuya Albert. Hindi po kasama sa programming kanina, but I believe it's the leading of the Holy Spirit. Thank you for praying for us at talagang may appreciated. Lalo tigit sa panahon po natin sa ngayon, kailangan natin talaga mabuhay sa panguna ng banal na Espiritu. So once again, thank you bro, kay Kuya Albert, for leading us into worship also. Palapahan natin ang praise and worship team. Salamat din sa prayers ninyo, mga kapatid. At kanina yung panguna ni Brother Joel, thank you so much. Salamat din sa inyong support. And of course, it's a special day, once again. Happy Sunday. Excited po ako for the word. Dahil alam natin na yung mga songs kanina, in line with the message, at ang layunin po natin dito sa ating pananabahan is for you to fall in love all the more with Jesus. Sino po dito gusto ma-in love? Kahit mga walang love life, pero dapat na in love tayo. All the more with Jesus. Sabi ng Biblia, we love, actually in the original Greek, wala yung him. We love because He first loved us. Nilagyan na lang ng King James Version na him. Pero the original Greek is, we love because He first loved us. So kung ba't tayo natuto magmahal? Dahil meron pong unang nagmahal sa atin. And that is our Abba. Amen, church? So ngayon po, excited now to give you the word. But before we move on sa ating pag-uusapan, shall we pray? Join me, church? Abba, we thank you once again. Dahil kanina pa man sa aming pag-aawitan ay nag-uumapaw na po aming mga puso sa kagalakan for giving us yung iyong mga pangako through the songs that we have enjoyed kanina as we sing praises to you, Lord. Salamat dahil binubusog mo aming kaluluwa. Binubusog mo rin, Panginoon, na aming isipan sa mga katotohanan ng iyong nananaganang biyaya at pagmamahal. So, Lord, today ay patuloy po namin tinatamasa ang mga katotohanan ng iyong salita. And I pray also sa oras na ito, kayo po ang magdaloy na aming kayamanan mula sa iyong nananaganang salita. Use me, Lord, as your mouthpiece at mailahad at maipahayag ko po na malinaw sa aming mga kaibigan na nanunood via online, also, Lord, sa mga kasama namin dito sa church, ay patuloy po kami mamangha sa yaman ng iyong salita. And this, Lord, we pray and we thank you in Jesus' name. Amen. And amen. Yehey! Bakit mahina yung palakpak ninyo? Hindi para sa akin yan, ha? Para kay Lord yan. And today, alam niyo po, napapanahon, sabi ni Kuya Aves, Daddy, bagay yung message title mo, hindi ko naman sinasadya. Pero sabi ko, Lord, I believe that ikaw ang nagbibigay ng message title sa akin. So, para po sa bawat isa, this is my message for today. It's entitled, pakilagay ng ating title, Warning, Beware of Fake News. Can you say this with me? 1, 2, 3. Warning, beware of fake news. Di ba napapanahon po ito, ano? Sa ngayon. And of course, sa ating pag-uusapan, ay bilang mga mananampalataya, it's really important for us to filter yung ating mga napapakinggan, lalo tigit sa panahon natin sa ngayon. At alamin din po natin na meron po nakalaan ng magandang sagot o solusyon sa atin ng Panginoon. And that's why I'll be giving you this question na atin pong aalamin ang kasagutan. Anong kinalaman nito sa ating title? So this is our question for today. Does God want you to be punished or be saved? So does God want you to be punished or be saved? Kasi last Saturday, I was able to receive yung isang video na alam ko naging viral na sinasabi ng isang kilalang preacher dahil sila po, yung kanyang family, ay hindi naman family, yung kanyang anak ay inuusig ng kanilang tinatawag na mga kaaway. And then, nagkaroon po siya ng declaration na nakakalungkot. Ako po bilang pastor, nalulungkot ako sa kanyang ginawa. And I'm saying this with love sa kanya rin kung siya po ay nanonood. Dahil ang laki po ng kanyang congregation. At sabi niya, doon sa mga umuusig sa kanyang anak, na baka hindi ka naabutin ng aming mga lawyers at mali ka ng binangga bata.
Nakakalungkot po ito. And then sabi niya na baka ikaw ay abutan na ng sumpa ng Diyos. Now, meron ba talagang sumpa ang Diyos sa panahon natin sa ngayon? Alamin natin sa araw pong ito na talaga bang hinahanap ka ng Diyos para parusahan o paglagakan ng kanyang mayamang kaligtasan. Kasi po importante bilang mga mananampalataya, alam natin yung ating dispensation. Nasa panahon ba tayo na kung saan hinahanap ka ng Diyos, may ba tipong gumagano ng Diyos sa iyo para ikaw ay parusahan o paglagakan ng kanyang nananaga ng biyaya at pagmamahal at kaligtasan. Ngayon, kapag hindi po tama yung ating pinapakinggan ng mga balita, ay talagang marami pong tao ang maliligaw, hindi lang ikaw ang ligaw, nagliligaw ka pa. At marami pong taong lalayo sa Diyos. At ngayon po marami talaga ang, dahil po siguro sa pronouncement na ito ng isang kilalang pastor, ay nasisisi po ang buong Christian community. So I believe na importante po na talakayan natin to. And I'm saying this, hindi po para kondenahin yung pastor na yun, but siguro po, by the grace of God, I pray na magkaroon po ng pagkakataon na balikan niya ang salita ng Panginoon. At makita natin, at alamin natin, hindi ako magbibigay ng aking sariling pananaw, but I will give you the message of the Scriptures. At alamin natin, ano ba talaga ang layunin ng Diyos? Bakit Kanya hinahanap? Is He looking for you to punish you or to save you? So alamin natin mula sa istorya ating pag-uusapan. And of course, bilang mga mananampalataya sa ating panahon ngayon, pinag-iingat po tayo na ating Panginoon sa ating mga pinapakinggan at kinikilingan. Sabi nga kanina ni Kuya Albert, kapag tayo pinakapakinig ng mga balita, you don't have to only react, but you have to respond. So paano tayo magre-respond? We have to respond in agreement with the Word of God. Now, alam niyo kung bakit may mga away-away ngayon? Nagsisimula sa pamilya, sa magkakaibigan, magkakapamilya, kasi imbes na nakabaling yung ang ating paningin sa issue, nakabaling tayo sa mga personalidad. Nakakampi tayo kay ganito. Yung isa makapula, yung isa makagreen, yung isa naman makapink. Noong araw nga tinatanong ako, siguro mga 3 years ago, yung isang tinutulungan nating church before, they were asking me, sino ba pastor ang sinusuportahan mo? Sino yung iboboto mo? Siyempre, ayoko namang, hindi tayo nagbibigay ng rekomendasyon dito sa ating pulpito. Hindi ako nagsasabi na ito dapat yung iboto. So para matigil na lang yung kanilang pagtatanong, biniro ko na lang sila. Sabi ko, ang iboboto ko ay si Pink Lacson. So bahala na lang sila kung sino ang ibig sabihin nun. So naguluhan sila, sino si Pink Lacson? So happy pink teacher niya, Nelly. Naka-pink pala si teacher niya. Ay, pati ikaw pala bro, no? Naka-pink ka. So, kaya nagkakaroon ng away-away ngayon. Alam niyo kung bakit? Dahil makapula yung iba, makagreen yung isa, at nakatuon tayo hindi po doon sa issue. Ang ginagawa natin, we are just reacting. At ginagamit natin yung mga personalidad. Alam niyo kung ba't kayo nagagalit? Kasi nakakarinig tayo ng fake news. At kung tutuusin, hindi po natin gawain ito bilang mananampalataya. Ang nangyayari tuloy, ginagamit natin ng social media at nagpapasaring tayo. Hindi po mainam yun. Now, sabi po na Matthew 24 verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars in the last days. Ano yung wars and rumors of wars? Ito po yung mga fake news. Rumors, mga maling balita kanino galing kina Marites. So, ang message natin for today, it's beware of fake news because bilang mananampalataya, dapat po ay, of course, alam tayo sa balita, but you have to respond properly, not just react. Ang nangyayari po sa ilang mananampalataya, kaya nag-aaway-aaway yung mga magkakaibigan, magkakapamilya, at magkaka-churchmate. Pero praise God dito po sa church natin, even though iba-iba ang ating mga sinusuportahan, pero hindi po tayo nag-aaway-aaway. Amen? Kasi hindi natin pinag-uusapan yon. But you have to focus on the issue itself, hindi po doon sa personality. At dahil dyan, I'm encouraging each and everyone na wag po tayo magpapasaring sa social media. Wag natin gagamitin yun. Kasi gusto ng kalaban yun para mag-away-away tayo. Amen? So in the last days, mangyayari po talaga yung mga fake news. Gaya po na sinabi na Matthew 24 verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. Pero maraming Christians ngayon are troubled. But I encourage you, church, bilang SGC member,
bilang nagtataglay ng ilaw ng Panginoong Jesus, wag po tayong paggamit sa kalaban. Amen? Now, ang pakay po ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya, dahil tayo po ay nagiging maingat sa ating mga pinupost sa ating social media, of course, paano tayo magre-respond? We have to pray for the nation. And that's responding properly. Hindi yung baba na tayo, titirahin natin yung personalidad na ito. Alam niyo, kapag ang tao po tumitira sa personality, hindi na matibay yung kanyang argumento. Hindi po ba? Kapag kayo po ay merong kaaway, kapag binabanatan nyo na yung pagkatao ng tao, ibig sabihin, hindi na matibay yung argumento mo. Kasi naninira ka na ng tao eh. Now, tayo po bilang mananampalataya, stick to the issue. Ganon din po mga asawa, di ba? Pag nag-aaway, nawawala na. Pag talo na si mister, ang gagawin ni mister, mag-guilt trip, ganyan ka naman, di mo na ako mahal eh. Kaya pangkaraniwan, nagsisimula sa bahay. But church, I pray and I encourage each and everyone bilang mga mananampalataya, especially kung kayo po ay membro ng SGC, kasi kung ano po nilalabas nyo sa social media, reflection po yan ng inyong pastor at ng iyong church. Siguro kaya ganyan yung membrong yan, tinuturuan ni Laverne yan. Tinuturuan yan ng kanilang relihiyon. Now, church, let us be careful sa ating pinupost sa ating social media. Amen? At ito pong paalala sa atin ng Biblia, Romans chapter 12, verses 17 till 18. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. Diba? Yung ating theme for this year, let your light so shine before men that they would see yung goodness ng Panginoon, yung kanyang glory sa atin. Pero pag nakikita tayo, nagpo-post ng hindi magagandang bagay sa social media, alam niyo sino po masisira ang ating Panginoong Jesus? Hindi po masisira yung inyong binabanatan, kundi tayo po yung reflection. At kung ganun pong ugali natin bilang mga ambassadors of Christ, masisira ang ating Panginoon. And verse 18 tells us, if it's possible, as much as depends on you, live, what church? Peacefully with all men. Amen. So dapat maging maingat po tayo, church ha? At alam ko naman, paalala lamang po ito dahil alam po ang church natin ay hindi po tayo sumasama sa mga pasaring. Amen? Sino dito mahilig magpasaring? Wala. Kasi tayo po yung mga mananampalataya. Tanuin mo ang katabi mo, nagpapasaring ka ba? O pinapasa mo lang yung sing-sing, pasaring. Dapat tayo dito sa church, maghihilig lang tayo magpasabay. Pero walang pasaring, ha? Mga kapatid. And speaking of fake news, kaya po ito yung ating message for today. Dahil, gaya po ng sinasabi ko lagi dito sa church, bakit tayo pupunta sa church? Because ako as a pastor, I want you to fall in love all the more with Jesus. At sa umaga po ito pag-uusapan natin, alamin natin yung sagot talaga sa question. Hinahanap ba kayo ng Diyos para parusahan o paglagakan niya ng kanyang nananaganang pagmamahal at kaligtasan? Take note, church, ha? Hindi lang basta pagmamahal, kundi nananaganang pagmamahal at nananaganang kaligtasan. Kaya maraming tao po lumalayo sa Diyos. Pag inibitahan mo sa church, kapatid, bro, church naman tayo. Yung iba, sinasabi na, ayoko mag-church. Pag pumunta ako sa church ninyo, baka ako masunog. So meron silang wrong idea, wrong believing about God na para bang si God, para po sa mga baguhan natin kasama, ang pinipicture nila sa kanilang isipan, it's someone na kamukha ni Tatalino. Kilala niyo sa Tatalino? Mahaba ang balbas, tapos nakaganyan, at tinitignan tayong lahat, parang ba yung mata niya disappointed. Alam niyo yung mga gantong itsurang tao, nasa ano lang yan, nasa registrar's office lang yan. Nasa library lang yan. Hindi po ganun ang Panginoon natin at papatunayan sa inyo na ating pag-uusapan today. Meron po tayong istorya pag-uusapan at mula po dito ay dalangin ko na makita natin kung gaano po kaingat ang pagsulat ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan gamit ng kanyang karunungan, that's wisdom, at ang kanyang pagiging masinop o yung kanyang prudence para hanapin po natin sa kasaysayang ito ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga kapatid, pag nagbabasa tayo ng Biblia, kapag kayo po'y nasa lumang tipan, still you have to look for Jesus. Because the message of the gospel from Genesis till Revelation is only one. And that is Jesus. Hindi po ito tungkol kay David, hindi tungkol ito kay Elijah, hindi tungkol kay Joshua, hindi tungkol kay King Saul, hindi tungkol kay Jonathan. Hindi po. It's all about Jesus. Amen? So once again, from Genesis till
till Revelation, we have to look for Jesus. Pastor, nasa lumang tipan tayo eh. Pero ang maganda po dito, even though we are reading from the Old Testament, hanapin po natin ang Panginoong Jesus through what means? Typology. So may typology po. Hanapin natin mula sa kasaysayan nila Jonathan. Sino si Jonathan? Anak po siya ni King Saul. Si King Saul naman may apo na anak ni Jonathan. Siya po si Mephibosheth. Sabihin nyo nga, Mephibosheth. Parang hindi maganda yung pangalan niya, no? Pag naiinis ka, parang Mephibosheth. Pero alam niyo po, meron po ibig sabihin yung kanyang pangalan. And of course, alamin din natin kung ano po ang kinalaman sa istorya ito ni King David. Come on, say this with me. King David. So hayaan po natin makita ang tunay na nilalaman ng puso ng Diyos mula po sa kasaysayang ito na maghahatid po sa atin ng nananaganang biyaya at kaligtasan. At sasagutin yung tanong na hinahanap po tayo ng Diyos, ano po yung pakay niya para paglagahan ng kanyang parusa o ng kanyang nananaganang pagmamahal. Alam niyo, maraming tao sa ngayon, still, hindi sila makapaniwala na napakabuti ang Diyos. So I pray, mga kapatid, hubarin muna natin yung ating mga maling notion about God and let Jesus, sabi nga ni Kuya Albert kanina, let Jesus embrace you with His Word today. Okay, church? At pag-uusapan natin ito, tanapin natin, nasan ba ang Panginoong Jesus sa kasaysayan sa pagitan nila Jonathan, ni King Saul, ni Mephibosheth, at saka ni David through a typology. Now, what's a typology? Typology, according to Merriam-Webster Dictionary, is the study and interpretation of types and symbols, originally especially in the Bible. So dito po sa Biblia, pag tinitignan natin ang mga istorya, ibig sabihin, meron po silang mga signos, meron silang mga tinatayuang mga types sa wikang Griego, tupos types. So alamin natin Old Testament characters and who they represent. David represents God. So tandaan natin yan, ha? Ganun pala yung pag binabasa natin yung Old Testament. Meron pa nakinalaman yung mga characters. So David, it's a type of God in this story. So he represents God. Jonathan naman, si Jonathan po yung best friend or BFF ni David, represents Jesus. Siya po yung anak, isa sa mga anak ni King Saul. Okay? And then si King Saul naman represents Satan and the human race. And of course, si Mephibosheth. Bagong tauhan, Kakaiba yung pangalan niya, pero wala pong insignificant detail sa Bible. He represents people and lame Christians. So may mga lame Christians pala, kikilalanin natin. Bakit naging lame po dito si Mephibosheth? So simulan natin ang istorya. Nung napatay po ni David si Goliath, kilala niyo si Goliath? Kilala niyo si Goliath? Ngayon, pag may mga pangalang Goliath, ang diliit no? Si Goliath po ay ginamit ng kalaban, mga Pilistino, na doon galing yung lahi ng mga Palestino hanggang ngayon. Kita niyo yung away hanggang sa panahon natin. So siya po ay binubuli niya. So may mga bully na nung araw. Binubuli niya ang mga Israelita. To make the long story short, nagapi po siya ng Diyos pamagitan ni David. Hindi pa po siya hari dito. Now, nung nangyari po ang mga pangyayaring ito, nagapi niya si Goliath, nagselos itong si King Saul. Dahil iba po ang sinisigaw ng kanyang mga kababayan. Basahin natin. 1 Samuel chapter 18 verses 6 till 9. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan sa bawat bayang na dadaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo at si David naman ay 10,000. So, selos. Nakita niyo nagagawa ng pagsiselos at inggit. Ganun Ako, libo-libo lang. Ito, 10,000. Verse 8, hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit. Labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. So talagang iba po ang nagagawa ng selos. At dahil dito, lahat po ng pagkakataon, gumagawa si Haring Saul ng pagkakataon para mapatay si David. Alam niyo kung bakit? Because of inggit. So hindi po magandang inggit sa katawan. Talagang papatay at papatayan. At yung selos,
Pero isipin mo dapat nagdiriwang na lang siya, pero hindi nakatingin siya sa sarili niya eh. So, nagselo siya, at wala pong pagkakataon na hindi siya nakaisip. And he kept on sending David out for battle against the Philistines, hoping that he would get killed in battle. So talagang pinapadala niya si David in those days para mapatay. Meron ba kayong kakilala na boss nyo na nilalagay kayo sa gusot sa opisina para lang mapahiya? Pero sa kabila po noon, iniingatan po ng Panginoon si Haring David. Ganito po ang pangako sa atin ng Panginoon. Now, sa kabila po ng mga masasamang balahin ni Haring Saul, dahil best friend or BFF ni David, itong si Jonathan, sabihin niyo nga po, Jonathan, yun pala yung tamang pagkakabigkas nun eh. Hindi pala Jonathan eh. Jonathan. Sige nga, sabihin niya, Jonathan. Silent A pala yun. Jonathan. Hindi, gawin na lang na Jonathan. Lahat silent eh. So sabi ni Jonathan sa kanya, huwag kang mag-alala, David. Titimbrehan kita pag merong gustong gawin masama sa yung tatay ko. Isipin mo dahil alam niya masama yung tatay niya, dahil mahal na mahal niya si David, ayaw niya mapahamak si David. Di ba ganun tayo pag may mga kaibigan? And I praise God, church, na meron akong mga kaibigan sa inyo. Na pares tayong nagpoprotektahan. At salamat sa prayers ninyo para sa amin. Amen. So, alam niyo, hindi lang sila basta magkaibigan. Sila ay covenant friends. Wow. Para bang meron silang, pag sinabing covenant, may ginawa po itong dalawang magkaibigan na ito. Mamaya alamin po natin. So, covenant friends po sila. Sa 1 Samuel chapter 18, verses 6 till 9. At mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David, itong si Saul, bilang pagpapatuloy. Kaya po sabi nga nung anak niya, akong bahala sa iyo, brother. Pag may masamang balakin ng tatay ko sa iyo, titimbrehan kita. 1 Samuel 18, verses 3 to 4. Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. So soul brothers sila, no? Hindi po small brothers. Naalala ko nung araw, soul brothers, si Gary Valenciano, tsaka si... Hindi, soul bro, soul. Soul muna, Gary, at tsaka si Rayan Fuentes. Tapos tinapatan nung small brothers, si Jano Gibbs, at tsaka si Ogie Alcacid. Sabi ko, saan kaya ako dun? Sa soul brothers ako. Soul. Naon na yun soul brothers Si Rayan Fuentes ay pastor na rin po ngayon, mga kapatid. Then Jonathan and David made the covenant. Ano yung covenant na ito? Ang ganda po, alamin natin. Because he loved him as his own soul. Verse 4, and Jonathan took off the robe and that was on him and gave it to David. Wow! Yung kanyang pag-aari, ibinigay niya kay David with his armor, even to his sword and his bow and his belt. Now, ano po nakikita natin dito? Divine exchange that took place sa pagitan nilang magkaibigan. Alam niyo po, ganito rin pong ginawa ng Panginoon sa atin at the cross. Divine exchange. Yung kanyang robe of righteousness, ibinigay niya po ito sa atin as a gift. Why? Because doon po sa krus ng Kalbaryo, na isa katuparan yung tinatawag na covenant between God and Jesus. Amen. So lahat po ng blessings na meron si Jesus, it also belongs to us. Wow! Kaya tayo po ay greatly blessed na highly favored. Kaya importante po nag-church talaga tayo. So ganoon din po si David at saka si Jonathan. Lahat ng meron si Jonathan kay David, lahat ng meron si David kay Jonathan din. Ganon po ang kanilang pagkakaibigan. Amen, church? So bahagi po ng tipanan ni Jonathan at saka ni David ay kalingaan ng kanilang bawat isa. Pero ang maganda rito, yung covenant na ito, sakop ang kanilang mga minamahal sa buhay. Pati ang kanilang mga descendants. Ganon din po tayo, church. Nung time na tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, hindi lamang po sa atin dumadaloy ang pagpapala ng Diyos. Because nadadamay po yung ating mga kamag-anakan at mga mahal sa buhay. Remember, sabi ng scriptures, when you put your trust in Christ, you will be saved and thy household, even though hindi po automatic naliligtas sa inyong pamilya, pero dahil po sa daloy ng inyong buhay, hindi kayo nagpapasaring, nakikitang maliwanag ang inyong buhay, yung inyong mga kamag-anak po ay napapagpala. Kaya sila rin po, eventually ay nagiging mananampalataya. So take note, church, yung pong covenant na ito, going back to David and Jonathan, yung sakop po nito, hindi lang para sa kanilang dalawa.
damay po yung kamag-anakan nila. Wow, ganun po katindi ang covenant ng Diyos with us. Through, of course, then this was made possible through Jesus and His finished work on the cross. Basahin natin mga kapatid, 1 Samuel chapter 20, verse 42. Then Jonathan said to David, "Go in peace, since we have both sworn in the name of the Lord, saying, May the Lord be between you and me." So ito yung covenant nila, be between you and me. Pero, church, wait, there's more. And between your descendants and my descendants forever. For how long, church? Forever. So ganun din po yung blessing natin with God. Since we have a covenant, we are now under the new covenant of free grace. Actually, this covenant is between God and His Son, Jesus. Pero damay po tayo, church. Now, gaano po katagal tong covenant na ito? According sa panuntunan po natin binabasa, it's forever. Sabihin nyo nga po, forever. Galing, ano? Walang duration. Talagang forever. Ganun po magbigay ang Diyos. Amen. So he arose and departed, and Jonathan went into the city. Now, 2 Corinthians 1 verse 20 tells us, for all the promises, hindi po nakalagay niya, for some of the promises of God. For all the promises of God, from Genesis to Revelation, belongs to you. For all the promises of God in Jesus, in Christ are, mapapagano, yes. Di ba, pag may natatanggap kayong blessing, lalo na malapit na ang Pasko, malapit na ang 13-month pay, yes. Pag-pray natin, bumaba rin po ang tax, yes. Di ba? Ay, dapat nga bumawi sa atin ng gobyerno, yes. Sa dami ng mga kinurakot eh. May mga kaibigan ako ngayon, pag tinatanong ko sila, mga kontraktor, anong trabaho mo? Hindi na nila binabanggit yung kontraktor, nahihiya na sila eh. Pero hindi po lahat ng kontraktor, ha? Mga kapatid, huwag na naman titignan masama ang kontraktor. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God. Saan po, kanina po ito nakikita? Through us. Kasi we are under the new covenant of pure grace. So, of all the blessings na available at para kay Hesus Kristo, it also belongs to you, church. Amen and amen. Amen. Tuloy po natin. Galatians chapter 3, verse 29. And if you are Christ, church, are you Christ? Kayo po yung nakipag-isa kay Kristo? Amen. Then, ano sabi nung talata? You are Abraham's seed and heirs. Anong heirs? Bibigyan kayo ng maraming buhok. Hindi, heirs. So. Amen. Sabi ko na, meron akong... Amen, bro. And heirs. And heirs according to the promise. I claim. Ano yun eh, hindi po bugso ng damdamin yung bigla na lang dumating. Hindi ko alam. Romans 8 verse 17 tells us, and if children, then heirs, tagapagbana, heirs of God, and joint heirs with Christ. So, mga kapatid, we are so blessed. Bakit kayo lalayo sa Diyos? Tayo po yung tagapagmana ng lahat ng pagpapala ng Diyos dahil kay Kristo. Amen and amen. Now, balikan po natin ito ating kasaysayan. So, nung balitaan po ng mga tauhan ng palasyo at ng mga kamag-anakan ni Haring Saul at ni Jonathan, napatay na si Haring Saul at saka si Jonathan, alam niyo nangatakot po itong mga kamag-anakan at mga tao sa palasyo. Alam niyo kung bakit? Dahil nagpalaganap po ng fake news itong sa Haring Saul. Ano yung fake news dito? Ito na. Sabi ni Haring Saul sa kanyang mga tauhan sa palasyo, so imagine niyo po ito, napakalaki ng palasyo ni Haring Saul at lahat ng kanyang mga kamag-anak. Sinabi niya, kapag sakasakali na namatay ako at saka si Jonathan o ako lang at napasa kamay ni David at siya'y maitanghal na hari, humanda kayo dahil lahat kayo pagpapapatayin ni David. Remember, church, kanina, sino si David? He represents God. Di ba? Now, si Haring Saul, he's a type of Satan and the human race. Maraming tao sa ngayon, pinapaniwalaan nila because they have heard the fake news. At minsan, ginagamit sila ng kalaban. Anong sinasabi ng kalaban? Naku po, galit sa inyo ang Diyos. At ngayon po sa panahon natin sa ngayon, di ba, napansin nyo, sunod-sunod ang lindol. Pag-pray po natin mga kababayan natin sa Cebu, ilang aftershocks po nararamdaman doon.
Meron pang lindol kanina sa Japan, magnitude 6 sa Surigao yata o tama ba ako? Sa Surigao meron din 4.9 yata. Now sinasabi ng maraming tao, yan na ang parusa ng Diyos. Mga kapatid, hindi pa po ito parusa ng Diyos. Ito po ay hula na nakasulat sa Biblia in Matthew chapter 24 that these things will happen eventually. So wala tayo sa parusa ng Diyos, mga kapatid. Dapat alam natin ating Biblia. So nararamdaman natin at nararanasan natin, ito po yung hula ng kasaysayan na in the last days, these things will take place. Amen. Now, going back po sa ating pinag-uusapan, dahil po meron pong maling balita o fake news na pinalaganap itong si Haring Saul, e di syempre, pinaniwalaan na kanyang mga tauhan sa palasyo at mga kamag-anakan. Ngayon, nilalaman lang, naku, patay na si Jonathan at saka si King Saul. Nagmadali po at nagpanic ito mga tao sa palasyo at mga kamag-anakan. Now, merong anak na 5 taon, itong si Jonathan. At dahil sa pagmamandali, meron siyang yaya, kinarga siya, at nagkaroon po ng aksidente dahil doon. At dahil sa aksidente yun, siya po ay naging lumpo. 5 taon pa lang. Number 5 is the number of grace. Sayang, ano? Nung panahon na yon, 5 taon siya, naghari na si David, sana naranasan niya yung biyaya. Church siya, sa Biblia po, wala pong insignificant detail. Number 5 is the number of grace. Because number 5, 5 po yan sa alpabeto ng mga Hudyo, ng Hebrew. Hesed. Hesed. Pero iba po ang nangyari. Why? Because of fake news. 2 Samuel chapter 4, verse 4. Jonathan, Saul's son, had a son whose feet were crippled or lame. He was 5 years old when the news of the deaths of Saul and Jonathan came from Jezreel. And the boy's nurse picked him up and fled, but it happened that while she was hurrying to flee, so tignan niyo po nagagawa ng fake news. Nataranta po sila, and he fell and became lame. His name was Mephibosheth. Tandaan niyo po Mephibosheth. He represents Christians who are lame. So nasusundan niyo ako, church? Now, ano po epekto nito? Dahil sa maling balita na pinalaganap ni King Saul. Because Saul delivered fake news or wrong message to his people and relatives, Mephibosheth became lame. So ganoon din po bilang mga mananampalataya kapag ang pastor po ay nagbibigay ng fake news. Ano yung fake news? Alam niyo po, ang gospel, it's all about Jesus and His finished work on the cross. Ang tawag po natin dito, ebanghelyo. Pero kapag ang pastor po ay nagpipreach sa pulpito ng kanyang mga saloobin, ng mga rants niya, hindi po yun gospel. Hindi po yun ebanghelyo. Ang tawag ko doon ay ibang kwento. So you have to be careful kung ano pong pinapakinggan ninyo. Kapag tinataas po sa pulpito si pastor o yung kanyang mga ginagawa, nagbibigay lang po yun marahil ng inspirational message or motivational talk. Hindi po yun para sa church. Ano naman ang gospel? The gospel is all about Jesus, the man, and His finished work on the cross. Sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2, verse 2, "For I decided to know nothing," wala na siyang inilam na iba, "except Jesus and Him crucified." So dapat po, ang pastor, ang responsibility namin sa church is to give you the gospel. Dapat si Jesus ang bida. And I'm doing that today. Kita nyo, Old Testament na binabasa natin, pero we're seeing Jesus in the scriptures. So tingnan natin mga kapatid, because Saul delivered a wrong message to his people and relatives, tuloy, Mephibosheth became lame. Samantala, salungat po ito sa sinasabi ng gospel. Alam niyo po ba sa panahon natin sa ngayon, because we are in the era of grace, we are in the dispensation of grace, nananagana po, church ang biyaya po ng Panginoon, hindi po siya basta biyaya, abundant ng kanyang grace. Hindi po ito napapalaganap sa ating panahon sa ngayon because at tinuturo ng church, gagalit na ang Diyos sa tao. Disappointed ang Diyos sa tao. Nakaganon. Para bang tinitignan niya bawat tao, nako, itong babaeng ito, kulot pa, medyo hindi ako natutuwa sa babaeng ito. Kailangan tuturuan ng leksyon. Yung isa naman doon, nakaganto rin, ginagaya ko. Mga ganon, di ba? Para bang, pag ganon ang mindset mo sa Diyos at ganon ang paniningin mo sa Diyos, sa tingin mo magsisimba ka pa? Definitely not. Kasi natatakot ka sa Diyos. Bakit ka lalapit sa isang Diyos na nakakatakot? Pero sa totoo lang,
That is fake news. Pakilagay po sa ating comment section sa mga nanonood sa atin online. Fake news po iyon. Because the Bible is telling us in its 2 Corinthians chapter 5 verse 19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Bakit po siya nag-reconcile ng world to Himself? Because wala na pong problema sa kanya ang sin. Your sin, my sin, it's been dealt at the cross. Wala nang problema sa Diyos ang sin natin. Kaya po sabi ni Jesus sa cross, it is finished. Hindi niya sinabing, it is almost finished. It is finished. Pag sinabi po ng bangko, bayad na kayo sa utang nyo, do you have to pay pa rin? Hindi na. Bakit? It is paid. Ibig sabihin na it is finished. In Hebrew, tetelestai. Greek yata yun eh. Tetelestai. In Hebrew, kula. Parang Tagalog, ano? Ibig sabihin, pinaputi na tayo mula sa kasalanan. Kula. At dahil dito, bilang mananampalataya, tinanggap natin yung gift of righteousness. Take note tayo po yung naging matuwid by receiving the gift of righteousness. Alam niyo po yung word na righteousness in Hebrew or Greek? Di kayo. So ibig sabihin, yung righteousness na yun, hindi galing sa atin. Hindi kayo. Galing sa Diyos. It's a gift from Him. Amen. And that's why God is now reconciling you to Himself. Anong dahilan mo para lumayo sa Diyos? Now, wait, there's more. Sabi pa ng talata, and He is not counting your sins against you, but canceling them. Wow! So kita nyo na, yung balita po na binigay ni King Saul, na ginagawa ng Diablo ngayon, and he's using some churches nowadays, yung fake news na ito, baliktad sa sinasabi ng Biblia. Tuloy natin. And God has committed to us the message of what? Reconciliation. Anong reconciliation? That is restoration to favor with God. So church, ito ibig sabihin ng gospel. So huwag kayo lalayo sa Diyos. Sabi nga ni Kuya Albert kanina, let God embrace you today and forevermore. Payakap tayo sa Panginoon and He loves it. Hindi, Pastor, baka sakalin ako eh. Yun ang masama. May mali kayong paniniwala. Now, tingnan po natin, let's go back to our kwento. Dahil wala po insignificant detail sa Biblia, muli po, alamin natin, ano ang mensahe sa likod ng pangalan ni Mephibosheth. Sino po si Mephibosheth? Siya po ay apo ni King Saul, na anak ni Jonathan. Jonathan, ganda ng pangalan niya. No? So what does the name Mephibosheth mean? Yung pong Mephi, it's breathing out. Bosheth, shame. Kaya huwag niyo sinasabi yung salitang yan. Diyan kaya galing yan? Mephibosheth. Now, maraming mananampalataya sa ngayon, they are still breathing out shame. Nakikita ko sa mga post nila, I'm a sinner, saved by grace. You are breathing out shame. Church, if you are already a born-again Christian, you are no longer a sinner, but the righteousness of God in Christ Jesus. Ilagay natin sa isipan natin yon. Amen. Palapaan natin ang Panginoon. Remember, bakit ako naging righteous, Laverne? Because as a believer, you received the gift of righteousness. Hindi naman tayo gumawa ng righteousness. We became righteous by receiving the gift of righteousness. Jesus at the cross, inangkin niya yung ating kasalanan, hindi dahil sa gumawa siya ng kasalanan. He became sin by receiving our sins. With the same token, we became righteous by receiving the gift of righteousness. His gift of righteousness. Pero kapag bilang mananampalataya, sinasabi pa rin, hindi, makasalanan pa rin ako. You are just like Mephibosheth. You are breathing out shame. Alam niyo kung bakit? Nakakahiya po iyon sa Panginoon. Pag sinasabi mong, makasalanan pa rin ako, you are negating the finished work of Christ on the cross. Ang daming mananampalatayang ganito sa ngayon. And that's why they are lame. Hindi sila nananagumpay sa buhay. Pag sinasabi mo makasalanan ka, sabi ng 1 Corinthians 15:17, and if Christ is not risen, kung hindi raw po nabuhay na maguli ang Panginoon Jesucristo, your faith is futile, walang kabuluhan. You are still in your sins. Now, i-reverse po natin yung verse na ito. Is Christ risen, church? Hindi kayo sure? Is Christ risen? Nabuhay siya? Yes. So therefore, your faith is not futile. It's effectual, makabuluhan. So therefore, you are no longer in your sins.
Pastor, nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Yes, of course, we fail, we fall. Pero mga kapatid, saan po tumitingin ang Diyos? Sa ating spirit. Yung spirit po, perfect na. Ang nagkakamali na lang po sa atin, nagkakasala yung ating kaluluwa at yung ating katawan. Amen? So dapat naintindihan natin to. So you have to walk in the Spirit. Yun po sinasabi ng Scriptures. When you walk in the Spirit, believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus, pag may lumalapit sa inyong mga budol o scammer at niyayaya ka mang scam, sasabihin mo sa kanya, hindi ko gawain yan. Bakit naman? Because I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? Believing na maputi ka na. Kapag, di ba, naalala niyo patalastas ng tide? Pag dinaanan ka ng tide na gano'n, puti-puti mo. Pag may nagyayaba sa'yo sa beach resort, magtatampisaw sa putikan, sasama ka? Of course not. Nakaputi ka na eh. Daig mo pa si Tony Ferrer. Amen? Kilala ni Teacher Nelly. Now, 1 Samuel chapter 20, verse 42. Then Jonathan said to David, Go in peace, since we have both sworn in the name of the Lord, saying, May the Lord be between you and me, and between your descendants and my descendants forever. Now, church, tingnan po natin, ha? So, finally, naging hari na po si David. He ascended the throne. Siya na po ang hinirang na hari ng Israel. At maliwanag pa rin po sa kanya ang kanilang kasunduan ni Jonathan, bagamat siya po ay namatay na. Ganon po sila magkaibigan. Ganon din po tayo pag meron tayong ipinapangako. Church, let your yes be yes. Pag sinabi mong darating ako, darating ka talaga. Kasi pag nasira po yung testimony natin, wala na maniniwala sa atin. So bagaman patay na si Jonathan, naalala pa rin po ni King David yung kanyang covenant with his friend. Now, sino po si Jonathan? He represents Jesus. Na isa katuparan po ng ating Panginoon Jesucristo yung bagong kasunduan ng biyaya upon His death. Nakita niyo po, ang galing na pagkakasulat ng Bible. Di ba? So the new covenant of pure grace was established not upon the birth of Christ but upon the death of Christ on the cross. At dahil dito, balikan natin ang istorya. Sabi ng 1 Samuel chapter 20 verse 42. Remember kanina, yung covenant na ito, yung blessings, ay hindi lang sakop si Jonathan. Sabi ng usapan nila sa covenant nila, kapatid, sabi niya, damay dito yung ating descendants, ha? Babasahin natin verse 42. Then Jonathan said to David, Go in peace, since we have both sworn in the name of the Lord, saying, May the Lord be between you and me, and between your descendants and my descendants. And then, sabi ni King David, ang maganda po dito, since patay na yung kanyang kaibigan, inalam niya mula sa tagapaglingkod dati ng hari na si Saul, na si Ziba, sabihin niyo nga po yung pangalan, Ziba. Ganda ng name na, Ziba. Parang on the go yung name niya, Ziba. Parang gano'n yung pangalan niya. Parang tinatapik mo na Ziba. Masipag. Ziba po, for your information, siya po ay dating manggagawa rin sa palasyo ni King Saul. Ang maganda rito, nagtatrabaho pa rin siya sa palasyo ni King David. So nakita niyo po yung puso ni King David. Bagaman ito po ay empleyado ni Saul, nung siya na yung tumayo at naging hari, hindi niya pinaalis yung tauhan na ito. Pero sa panahon natin ngayon sa politika, di ba? Kanya-kanyang posisyon eh. Pag iba na yung presidente, iba na yung tao sa palasyo, pero dito napakabuti ng puso ni David. He is a type of God. Ganun po ang Diyos, oh, napakabuti. So mga kapatid, tignan natin. So sabi ni King David, since wala na si Jonathan, pero meron akong kasunduan sa kanya, so it's not just between me and Jonathan, damay dito yung kanyang descendants. So sabi niya, pinapahanap niya kay Ziba, meron ba bang kamag-anakan si Jonathan na kung saan, alamin natin ano kanyang pakay? Alamin natin, ha? Basahin natin. Susunod. Ano bang pakay niya para parusahan itong kamag-anak na ito o pagpalain? 2 Samuel chapter 9, verses 1 to 4. Now David said, Is there still anyone who is left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? And there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba. Ganda nung name niya, no? So when they had called him to David, the king said to him, Are you Ziba? And he said, At your service. Then the king said, Is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? So yun ang purpose niya. Inaalam niya may kamag-anakan pa ba si King Saul? Para ano po, ba't niya pinapahanap? Para ipakita niya yung kanyang
kindness. Kindness, it's grace, hesed. And Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan who is lame in his feet. Verse 4. So the king said to Ziba, nasaan siya? Where is he? And Ziba said to the king, indeed, he is in the house of Makir, the son of Amiel in Lodebar. Alam ko si Ate Amiel ngayon sa States. Pero ibang Amiel po ito. In Lodebar. Remember, sabi ko kanina, wala pong insignificant detail sa Biblia. Now, bakit siya naging lame? Naalala niyo yung istorya? Dahil sa pagmamadali because of the fake news, it was given by his grandfather na pag namatay ako, naku, magtago na kayo. Dahil pagpapapatayin kayong lahat ni David mula sa mga tauhan sa palasyo. Pero buhay ni Ziba, lahat ng mga kamag-anakan ko, pagpapapatayin kayo ni David, ganun po niya pinapalabas kung gaano kasama si David. And David he's a type of God. Marami pong tao, ganun ang pinapamalita. Ang Diyos, hinahanap ka para parusahan ka, galit sa iyo ang Diyos, disappointed sa iyo ang Diyos. At dahil doon, nataranta po yung kanyang yaya, naging lame itong si Ziba. Ziba is a type of lame Christians. Now, bakit po maraming Christians ngayon ang lame? Alam niyo kung bakit? Because, in context, si Mephibosheth was then staying sa Lodebar. Sabihin niyo nga po, Lodebar. Alam niyo yung Lodebar, sa ibaba may bar. Nag-i-stay siya sa nung araw, kabaret, ano? Hindi na alam ng mga bata, club. Pero ngayon, we call it bar. Now, tingnan natin, what does Lodebar mean? Lo, it's no. Debar, word or pasture. Maraming Christians ngayon ang lame because wala silang napapakinggan na tamang mensahe ng Ebanghelyo. Nandun sila sa Lodebar. Nag-i-stay sila dun sa Lodebar. At dahil nag-i-stay si Mephibosheth sa Lodebar, nananatili siyang matamlay doon. He was lame. Maraming Christians po ganito. Hindi nagba-Bible study. Anong bina-Bible study? Yung pagdinig sa Senado. Mga teleserye. Pwede naman kayo manood niyan, pero sabihin niyo, pag kami po nanonood, nagpipray ako, Lord, tulungan niyo po ako, give me peace. Kasi tataas talaga. Sabi nga nila, tumataas daw yung high blood nila. Sipin mo, tumaas na, high blood pa. Pwede namang manood, mga kapatid, pero please, wag po iikot ang buhay ninyo sa mga pagdinig na ito. Mas kabisado niyo pa po yung nangyayari kaysa sa Biblia. You have to hear the gospel. Huwag kayong mag-stay sa Lodebar. Huwag kayong maging kagaya ni Mephibosheth. Kaya po siya naging lame. Are you getting this, church? Now, hindi po magandang balita ito. So, ang mga tao pong nag-i-stay sa Lodebar, wala sila napapakinggan na mensahe ng Ebanghelyo. At kung meron man, mali po yung kanilang napapakinggan, ibang kwento. Ano yung mga ibang kwento? Naggalit sa kanila ang Diyos. Disappointed sa kanila ang Diyos. Kaya pinaparusahan ng Pilipinas. Samot-saring mga dilubyo nararanasan ng Pilipinas. Matinding mga pagbaha. May beauty din ang pagbaha. Nalaman natin. Yung mga ghost projects, ano? Mga lindol. Ano pa ang mga nararanasan ng Pilipinas? Hindi po parusa ito ng Diyos. Ito po ay kasama sa hula. And this will take place in the last days. Mga kapatid, nasa uling mga panahon na po tayo. Naalala ko nung pinapanood ko po yung mga kababayan natin sa Cebu na nakakalungkot. Na ang tao talaga po, pag matiwasay ang buhay, hindi nila kilala ang Diyos. Pero kapag may lindol, naghahalong tuwa at lungkot po yung naririnig ko. Lahat naririnig ko, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Di po ba? So, mga kapatid, kahit magandang bahay mo, meron ako napanood na isang bahay sa Cebu, kaganda ng bahay niya, pero nung lumilindol, iniwan niya . So, ibig sabihin, wala pong magagawa ang magagandang bahay natin, kahit marami pa kayong pera, pero pag lumilindol, iisipin mo pa rin, sino nang binibigkas ng pangalan? Jesus Christ. Amen. So, mga kapatid, huwag po kayo lalapit sa Diyos ng hindi matiwasay ang buhay ninyo. Mas maganda po kahit po matiwasay ang buhay ninyo, kilalanin natin ang Diyos na sadyang lumalapit na sa iyo. Amen. Mabuti po ang Panginoon. Now, because Saul delivered the wrong message to his people, hindi lang po naging lame si Mephibosheth. Ano nangyari po sa kanya? Mephibosheth became fearful. Why?
Because he stayed in Lo-debar. Hindi siya umaalis doon. I suppose, dahil natatakot siya, makita siya ni King David. Why? Ano po yung natanggap niyang balita? Pag nakita ka ni David, yung kanuknukan na aking kamag-anakan, sabi ng lolo niya, papatayin ko. Apo siya eh. So, he stayed there, lame, at maraming Christians po ngayon, ang ganito rin, because sa Lo-debar, there is no word or pasture. Hindi siya kumakain. Ang hirap doon, mga kapatid, sabi mong Christian ka, pero hindi ka kumakain ng salita ng Panginoon. Kinakain mo salita ng teleserye, salita ng mga pagdinig ng kongreso, mababa at mataas na kapulungan. Pastor, meron naman mataas na kapulungan eh. Dapat po mataas pa rin kapulungan talaga pinapakinggan natin. And that's the word of Christ. Amen, church. And we're providing you Bible study every Tuesday. At nakakatawa nga po ngayon pag Tuesday, nung last Tuesday talaga, may nanggulat sa amin. May dumating. Di ba, Teacher Nelly, no? Tiga Bulacan. Dinalo kami dito. Habang nag-Bible study ako, kitang-kita mo sa mukha ko, dumating sila. Dumating sila, Brother Joel and Sister Sally. Salamat sa kanila. At I'm praying na baka dumating ang panahon, maging midweek service na yun eh. Mas maganda yun eh. Live, ano? Amen. Okay, tuloy po tayo dito. Ito maganda, mga kapatid. Anong ginawa ni David kay Mephibosheth? 2 Samuel chapter 9, verse 5. Then King David sent and brought him out of the house of Machir, the son of Amiel, from Lo-debar. Have you noticed? Hari na siya eh, di ba? Pero hindi niya sinabing, patawag si Mephibosheth. Ganon din po ang Diyos. Hindi niya tayo pinatawag. Alam mo ginawa ng Diyos? Dahil po sa kanyang puso na papagmahal. For God to love you that He gave His only begotten Son. Mula sa pagiging Diyos, sinubad po niya kanyang pagka-Diyos. Siya po ang bumaba dito sa ating mundo para abutin ka sa ating mundo. Wow! Kung ako ang Diyos, sabihin ko, Diyos ako eh. Diyos ko naman ako, ba't naman ako lalapit sa iyo? Diyos nga ako eh. Pero ganun po kabuti ang ating Diyos. Wow! Si David, hindi niya iniisip, hari ako eh. Siya ang pumunta doon kay Mephibosheth. Saan? Sa Lo-debar. And what happened next? Now, tingnan muna natin ito. Ephesians chapter 2, verse 13. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near. How? By the blood of Christ. Inilapit tayo ng Diyos sa kanyang anak by His blood. Hindi tayo pinapunta ng Diyos sa kanya kasi hindi tayo makakalapit sa kanya eh. Alam niyo po, when Jesus cried out, it is finished, yun pong Holy of Holies, nahati from top to bottom. Pinapakita nung bakit from top to bottom. Ibig sabihin, Diyos ang may kagagawan. Ang kapal po ng kortinang yun, 6 inches kung di ako nagkakamali. Or 6 feet pala. Manipis ang 6 inches. Kaya mo pumunit ng kortina na 6 feet? Diyos po yun. Alam niyo kung bakit? Nahati yung sa gitna. Alam niyo kung bakit? Kasi po, before the death of Christ, wala makakapasok sa Holy of Holies. Mamamatay po kayo. Only the high priest is able to come into the Holy of Holies. Pero this time, when Jesus said, it is finished, nahati yung kortina. Alam niyo kung bakit? Dahil yun ang pagkakataon ng Diyos, siya na ilalabas para abutin ka. Ganon kabuti ang Diyos. Diba? Now tell me, anong dahilan para lumayo ka sa Diyos? Siya ang gumagawa ng paraan para sa iyo. That is Christ. That is that God was in Christ reconciling you to Himself. Bottom line, because He loves you so much. Amen. Ito na magandang pagtatagpo. 2 Samuel chapter 9, verse 6. Nasusundan niyo ako, church. So, si King David ang lumapit kay Mephibosheth. Kasama ng kanyang mga kaalyado. Hindi ko alam kung red siya o green. Wala pong binanggit. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. Dumapa siya. Bakit? Sa tingin ko dahil takot na takot. Now let's imagine, wala pong nakasulat dito. Di ba takot na takot ka? Naku, ito na yung sinasabi ng lolo kung papatay sa amin. Anong pakiramdam mo pag may ganun, bro, na nakaharap mo yung, iniisip mo na papatay sa'yo? Siguro nagkalat din yung tubig sa paligid niya, no? Dahil sa nervyos. Alam mo yung ibig ko sabihin? Maiihikat siguro sa takot nun. Just an imagination. Then David said, ano kayang tono ni David dito? Mephibosheth. Ganun kaya? Hindi.
I believe, malumanay. Mephibosheth? Pa-question eh. Hindi naman exclamation point eh. Hindi yung, di ba, pangkaraniwan ng mga tao sa ngayon, pag pinapakinggan nila tinig ng Diyos, Romy, where are your friends? Paano yung tawag yun? Pangkaraniwan, di ba, pag ang boses ng Diyos gano'n, lagi parang ang laki, ano? Fidel, Maisa, Maisa. Sabi dito ni David, Mephibosheth? Lambot yan, ha? Question mark eh. And he answered, Here is your servant. Tumutubig yung paligid niya habang nakadapa siya. Ano? Dito muna tayo. Because Saul delivered the wrong message to his people and relatives, Mephibosheth became unproductive. Nandun lang siya sa Lodebar. And then paglapit niya kay King David, wala siya nagawa. Nakadapa lang siya. Pero sundan po natin kwento. Verse 7, this time, still with 2 Samuel chapter 9. So David said to him, do not fear. Di ba? Nung nagpakita rin ng mga anghel sa mga shepherds, ano unang sinabi? Do not fear. Makakita ka naman talaga na anghel. Di ba? Anong sabi? Huwag kang matakot. Yun po ang laging message sa atin ng Diyos. Huwag kang matakot. For I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake, and will restore to you all the land of Saul your grandfather, and you shall eat bread at my table. Isa-isayin natin. 5 things na ginawa po ni David. Number 5 is the number of grace. Okay? 5 things. Number 1, ito muna tayo. Yung kindness, he showed kindness, that's grace. Wala pong ginawang mabuti si Mephibosheth, nagtambay lang siya doon sa Lodebar, but still, David showed kindness to him. That's grace. Ganun din po tayo, church. Wala tayong ginawang mabuti, but God showed kindness to us. Abundant grace. Amen, church? Now, isa-isayin natin. So David said to him, siya nagsalita, Hari ka, kakausapin mo si Mephibosheth? Do not fear. That's number 2. Number 3, why? For it's because I will surely show you kindness for Jonathan, your father's sake. 4, I will restore to you all the land of Saul, your grandfather. Wow. And you shall eat bread at my table continually. So 5 things na ginawa ni David. That's the number of grace. So what did King David do when he finally met Mephibosheth? David himself talked to him. Hari ito, mga kapatid. Ang Diyos po ang nangungusap sa atin. Amen? Through His Word. Ginagamit niya ang kanyang salita. Number 2, He said to him, do not be afraid. So church, kapag kayo po'y kinakausap ng Diyos, ang kanyang tinig, sabi niya, huwag kang matakot. So wala tayong dapat ikatakot sa Diyos. Number 3, ito maganda. Why? Yung pong word na for, it's because. Because, sabi ni King David, sabi ng Diyos sa atin, because David, it's a type of God. I will surely show you kindness for what? For Jonathan. Sino si Jonathan? A type of Jesus. So today, God showed us His grace through what? For Jesus' sake. So we are graced for Christ's sake. Kaya tayo pinagpala at biniyayaan dahil kay Kristo Jesus. Ito po maganda pag kayo po naging mananampalataya. I will restore to you all the land. Ano po yung ibig sabihin ng land? Pag may land, pwede kang magtanim, pwede ka na makakain. Di ba na nasa Lodebar siya, wala siya makain, pero sabi ni King David sa kanya, I will restore to you all the land. So meron ka ng pagkain, ano pang ibig sabihin ng land? It represents yung iyong influence. Dumadami ang land mo rin. And it speaks also yung iyong kayamanan. The land of Saul, your grandfather. So lahat po ng mga tinangay sa kanya ng kalaban dahil sa kanya maling paniniwala, at gaya po sa inyo kung meron po may mga magagandang nakaraan na dapat sana, pero na-deprive kayo, ibabalik po, i-restore sa inyo ng Diyos yun. Amen and amen. Number 5. Ito maganda. You shall eat bread at my table continually. Wow! Alam mo ibig sabihin nito, church? Bilang hari, hindi niya anak si Mephibosheth. Anak siya ni Jonathan. Ganyan din po tayo. Hindi tayo anak ng Diyos. Tayo po yung ampon, adopted son,
Pero, we will still eat at the Father's table for how long? Continually. Bagaman hindi po siya anak, pero sabi niya, kakain ka sa hapagkainan ko. Ano ibig sabihin nun? Kinikilala ko siya bilang anak ko. Isipin nyo, yung taong kinatatakutan niya, yung taong iniiwasan niya, yun pa magbibigay sa kanya ng kasaganaan. Now, bakit hindi niya naranasan ni Mephibosheth ito for so long? Because of Saul's fake news. Kaya po importante ang doktrina, mga kapatid. Because doctrine matters. Kaya po I would like to invite each and everyone, please magdala po kayo ng mga tao at pag-usapan natin ng Biblia. Because this is the gospel. Marami po mga tao sa ngayon hindi po na napapakinggan ng gospel. Hindi napapakinggan ng ibanghelyo, napapakinggan ng ibang kwento. But the gospel is, God wants you to eat at His table for how long? Continually. So ibig sabihin, anak tayo ng Diyos. Tinuring ni King David si Mephibosheth bilang kanyang anak. Bakit? Pinapakain niya sa kanyang hapagkainan. For how long? Continually. Tuloy-tuloy lang. Wow! 2 Samuel chapter 9 verse 8. Then, ano po ang sinabi ni Mephibosheth kay David? Then he bowed himself. Siguro hindi niya talagang matanggap, ano? Gulat na gulat siya. And he said, "What is your servant that you should look upon such a dead dog as I?" So ang pananaw niya, naku, yari na ako, pero bakit mo ko binibigyan ng ganitong favor? Kasi nga mali po yung kanyang news na tinanggap. Alam niyo, wala tayong may papakita o may pagyayabang sa Diyos, pero sobra-sobra tayong biniyayaan ng Diyos. Now, bakit tayo biniyayaan ng Diyos? Bakit biniyayaan ni King David si Mephibosheth? Dahil po sa sake ni Jonathan. Tayo din po, we are graced for Christ's sake. So, Mephibosheth was graced because of his father's sake. Amen, church? Ephesians 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace by which He has made us, believers po ito, accepted in the beloved. Accepted, in Greek, it's charitu. It means we are greatly blessed because we are in the beloved. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon Hesukristo. 2 Samuel chapter 9 verses 9-11. Now, hindi po natatapos dito ang mga biyayang tinatamasa ni Mephibosheth. Bagaman, hindi yung kagandahan ng pangalan niya, no? Mephi, breathing out shame. Basahin natin sa Tagalog. 2 Samuel chapter 9 tayo, verses 9-11. Tinawag ni David si Ziba. Sino si Ziba? I believe it's a picture, it's a type of the Holy Spirit. Tinawag niya, at sa harapan niya, ay sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul para, ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. So, sinasabi na niya ito bilang katunayan sa dating naglilingkod kay Saul. Verse 10, kaya kayo ng inyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Grabe. Walang tatrabahuhin si Mephibosheth. Grabe, ano? May magtatrabaho para sa kanya. Magbubungkal ng lupain, sino? Yung mga anak at alipin ni Ziba. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ng sambahayan ng iyong Panginoon. So, sino papakainin nila? Yung kamag-anakan ni Mephibosheth. Nakukuha niya po, church? Ngunit si Mephibosheth, so sinasabi ni Ziba, yung kamag-anakan ni Mephibosheth, kayo bahala. Pero si Mephibosheth ay sa akin sasalo ng pagkain. Wow! Special favors. Karitu. Palapaan natin ang Panginoon. Now, tingnan niyo po kung gaano karami maglilingkod sa mga kamag-anak ni Mephibosheth. Ang mga anak ni Ziba ay 15 at 20 ang kanyang mga alipin. Tayo nga, bigyan lang tayo ng tigi-tigi isang yaya, okay na, di ba? Di ba? Ito, ang tindi ng yaya ni Mephibosheth. Saan makakita na 15 at 20? Grabe, ano? Tuloy natin. Sumagot si Ziba, masusunod pong lahat ng utos ninyo kamahalan. Yun lang. Sabi ng hari. Sinong hari natin? David is a type of God. So ito po ang pinapaalam sa atin ng Diyos. Nung tayo po naging mananampalataya, merong naglilingkod para sa atin. All you have to do, just put your faith upon the finished work of Christ on the cross. Tuloy natin, mga kapatid. 2 Samuel chapter 9 verse 10. But Mephibosheth, your master's son, shall eat bread at my table always.
Now, ano pong significance ito? Tingnan po natin. Sa Samuel 9:13. So Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he ate continually at the king's table, and he was lame in both his feet. Bakit nakasulat po itong talata to? Alam niyo kung bakit? Si Mephibosheth, it's a picture of a lame Christian. Pag umupo ka sa table, bilang lame, anong nakikita mo pag nasa table ka? Hindi mo na makikita pa mo. God is telling us, huwag mo na tingnan ang mga kahinaan mo. He wants you to look at the provision on the table. At pag hari, ang laman ng table ng hari, hindi po piyaya lang. At isang kape. Ba't ko nasabi yun? Yun pong breakfast na paborito ko. Anong laman ng table ng hari? Sagana po yun. So God wants you today to not look at your lame feet. Nagkakasala at nagkakamali po tayo. Hindi, wag mo tignan yon. Ang message po dito, pag tinignan mo ang provision sa ng Diyos, hindi mo na maalala na lame ka because you are the righteousness of God in Christ Jesus. Gusto ng Diyos, happy ka, enjoy ka, busog ka. Pag nakaupo ka sa lamesa, hindi mo na makikita ang paa mo. Ang makikita mo na lang yung nakahanda na inihanda ng hari sa table mo. At pag lumingon ka pa, kasama mong kumakain sa table, yung hari himself. With God, our Abba. Now, let me ask you, hinahanap ba kayo ng Diyos para parusahan o paglagahan ang kanyang pagmamahal, nananaga ng pagmamahal at kaligtasan? Okay. Let's go back to our question. Does God want you to be punished or be saved? Of course, mga kapatid. 2 Samuel chapter 9, verse 7. So David said to him, do not fear. That's number 1. For I will surely show you kindness, or he said, grace for Jonathan, your father's sake. Number 3, and will restore to you all the land of Saul, your grandfather, and you shall eat bread at my table continually. Oh, church. At mga nanonood sa atin, mga kababayan, this is our solution for today as we end. That is that God was in Christ reconciling you to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them, because God has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. That's found in 2 Corinthians chapter 5, verse 19. So mga kapatid, God is looking for you to bless you, to embrace you, to love you. Bakit ka lalayo sa Diyos? So kung may napapakinggan po kayong message na, naku, disappointed sa iyo ang Diyos, that is fake news. Warning, beware of fake news. Because that is not the gospel. The gospel is all about God is looking for you to bless you. And He wants you to eat at His table continually. Bagaman nagkakamali po tayo, pero pag nakaupo po tayo, alam mo, gusto ng Panginoon, nakaupo tayo sa Kanyang table. Nakaupo, it's a posture of rest. Kanina binanggit ni Kuya Albert, even though this world is getting darker and darker, but the church is getting brighter and brighter. Pag nakita po ng mga tao sa mundo na nagliliwanag ang ating buhay, sila rin po ay mai-inlove sa Diyos na una nagmahal sa atin. At makakapag-evangelize tayo without effort. Amen? So kaibigan, kung meron man po dito sa loob ng church at mga nanonood online, if you want to receive our heavenly David, of course, David is a type of Jesus sa kasaysayang ito. Sabi ng Biblia, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So, ang gagawin po natin, magpipray po ako. Just pray this prayer with me. Buksan ang inyong mga labi at buksan din po ang inyong mga puso na anyayahan at tanggapin ang mabuting Panginoong Jesus sa ating mga puso. At paniwalaan na siya po'y nabuhay na maguli sa kamatayan at kayo po'y maliligtas. That's simple. Mga kapatid. So pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito. Nagbumula sa inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Apart from you, ay sadyang wala akong magagawa. Kaya naman sa oras pong ito, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa inyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Bilang patunay na ako ay tinuturing at kinikilala ng matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan mo. Salamat, O Diyos, sa iyong kaloob
na katwiran, at sa kaloob na buhay na walang hanggan, at sa kaligtasan. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, welcome to the family of God. At tuloy-tuloy lang po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po tayo. At tayo po ipapangunahan. Before we pray, tayo po muna ay umawit. At ang pasasalamat sa Panginoon. Come on, church. Light upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. In you alone. And I will not be ashamed. I will build my life. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. Put my trust in you alone. And I will not be holy. Holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart, and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up show me who you are, and fill me with your heart, and lead me in your love to those around me. Mga kapatid, pinag-usapan natin na I pray na naunawaan natin kung gaano po nananagana ang puso ng Panginoon, ng Diyos para sa atin. And this is our firm foundation na meron pong Diyos na sadyang nagmamahal sa atin. And by the way, just to be sure, yung measurement po ng kortina na binanggit ko kanina sa Holy of Holies, it's 60 feet long, 30 feet wide, ganong kataas. And 4 inches yung kanyang thickness. Nahati po ito from top to bottom. Bakit po maging firm ang foundation natin? Because Jesus said, it is finished. And He wants you to rest upon the finished work of Christ on the cross. Ano man po ating pakikipagdigmaan sa buhay nito, God wants you to rest, to sit on His table, eat with Him on His table continually. Gusto niya nakaupo tayo. That's a posture of rest. Ayaw po niya kayong nakikipagsapalaran. Ang pakikipagsapalaran po hindi para sa mga anak ng Diyos. Amen. So I want to pray for you, church. At ang kinid po natin, ano man po mga kinakaharap natin sa ngayon, God loves you so much. Huwag na po natin patigasin ating mga puso. Sa mga tinatamasa natin ng mga problema, kaliwat kanan, gaya na sinabi ko kanina, even though this world is getting darker, but the church will be brighter and brighter sa mga susunod pang panahon. Amen. That is the truth. So I would like to pray for you. Abba, we thank you for the message that you have given us. Salamat dahil pinakita mo ang iyong puso na nananagana po sa biyaya at pagmamahal at kaligtasan. Hindi po sa galit. Dahil po ang iyong galit at puot ay 2 taon na ibinuntun mo sa iyong bugtong na anak na si Kristo. Inakin po niya iyon sa krus ng Kalbaryo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pero hindi po natapos doon. Makalipas sa 3 araw, siya po inabuhay na maguli. Bilang patunay na kami pong nanampalataya sa Kanya, ay kinikilala mong matuwid sa iyong harapan. Salamat, O Diyos,
Dahil ngayon po ay nagkaroon kami ng matibay na pundasyon na kami po ay mahal na mahal mo mula po sa kasaysayan ni Jonathan, ni King Saul, ni Mephibosheth, at saka ni King David. Lord, thank you for showing your heart to us. Isang puso na nanagana sa pag-ibig, pagmamahal, at kaligtasan. Tulungan niyo po kami sa mensaheng ito, maipalaganap sa marami pang mga churches nowadays, Lord. At makita po nila na meron kami isang Diyos na inaabot ang tao. At hindi po inaabot para parusahan, kundi para mailigtas. Kaya Panginoon, dalayan ko po sa mga kapatid namin ngayon na kasama namin sa church. Ano man po mga dinadala namin, gaya po na iyong sinasabi sa iyong salita, cast your cares upon Jesus because He cares for you. Church, ano man po kabigatan na meron kayo sa ngayon, give everything to Jesus. Bottom line, because He cares for you. Bottom line, because He loves you so much. Huwag niyo pong hayaan kayo magdadala nito. Give everything to Jesus. Come on, church. Aba, nakikita niyo po ang puso ng aming mga kapatid. Lahat ng mga kabigatan namin sa balikat, ibinibigay namin sa iyo, O Diyos, because we believe that you love us so much. At gusto mo, Panginoon, kami po ay nakaupo lang at ina-enjoy ang iyong provision sa iyong kapagkainan. And that's forever. Panginoon, kalingain mo ang aming mga kapatid na ito. Kalingain mo ang bawat isang narito. Salamat, O Diyos, dahil tinugon mo na aming mga panalangin. Even, Lord, ang mga may karamdaman, yung mga sakit, we claim the healing that was provided 2,000 years ago through Jesus' finished work on the cross. Mga kapatid, ang kinin natin ang lahat ng ating pangailangan. We thank you, Father God. We thank you, Holy Spirit, for leading us in all truths. And this we pray in Jesus' name. And everybody would say, Amen and Amen. Stay blessed, church. Amen. Nakaupo na po tayo. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na ibinigay niyo sa amin for today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo at ano yung mga nagrema sa iyo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago at you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give. You can see in the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa ibang bansa kayo, nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. Ako po si Eman, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.